Ayun, so magandang hapon mga kabida. First of all, gusto kong batiin, congratulations yung ating dalawang mga follower o subscriber sa YouTube. Si Bro Vic Baniked at saka si Bro kalapatid Carl Steven Tabal. Ayan. So, congratulations sa inyo. Kayo ang nanalo dun sa ating Reiso Foundation Line Parapol. Yan, so this time po may papakita uli ako sa inyo na ibon. Yan, tatakamin ko uli kayo. Pero hindi lang tatakamin dahil nga isusubo ko rin sa inyo later on. Ayan po, ang tinutukoy ko po yung magiging parapol naman natin ngayon sa Facebook. Alam ko naman karamihan sa inyo ay mga follower ko rin sa Facebook. Hindi lang kayo sa YouTube, pero nakikita ko rin kayo na andun din sa Facebook o sa Meta. Sa mga hindi po o mga ilan na hindi po nakatutok doon sa ating pong Facebook live dahil doon na po tayo nagkaroon nga ng parapol, humingi po ako sa inyo ng pasensya kung kayo po ay hindi po na-reach o hindi ko kayo na-guide ng maayos na doon tayo magpaparapol. Pasensya po, on my part po, may pagkukulang ako doon. So this time po, eto na, do sa YouTube kayo nanonood ngayon, please try to reach out or follow me sa ating Facebook o Meta. Ayan, dahil dyan, ipapakita ko sa inyo itong magiging foundation at magiging nanay ng inyong magiging raffle bird later on. Ito po ay ibon mismo ni Sir Ronald Francisco. Opo, Ronald Francisco po, kung matunog sa inyo, siya po ang nag-champion ng PFC gamit ang banlon. Hindi lang po banlon, kilala po siya sa pagkakaroon ng magagandang mga Jansen. No? Wow! I think siya ang naging famous talaga sa buong Pilipinas pagdating sa Jansen lines. Pero mas ano po ako, familiar po ako doon sa Shali at saka doon sa Vanlon ni Sir Ronald Francisco. So ito po ay apo ng kanyang pong first overall champion sa PFC. Ito po ang ibon na to. Isa na po itong breeder. Nagamit na rin ni Sir Ronald, pero naawitan ko, no, na ano ko sa kanya na i-share na sa akin. Gaya po nung nabanggit ko sa Facebook, 10 taon nang ako ay huling nag-message kay Sir Ronald. 2015 nung ako ay nag-message sa kanya, no? For some reason or for whatever reason, hindi po magtugma ang aming schedule. Hindi po kami nagkita at hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng buyer-seller relationship. Until nung aking birth month, nitong nakaraang Mayo, na merong nag-inspire sa akin na maghanap ng isang Jansen. Bakit po? Ito kukwento ko sa inyo. Tip sa mga naghahanap ng mga magagandang pares na ito po kasi ay nakita ko o nalaman ko sa resulta ng Alegre OLR. Marami po sa naglaro sa Alegre OLR, especially yung nagbigay po ng magandang resulta na pairing ay Jansen Vandenbroek. Tama po yung narinig niyo, yung pairing na Jansen Vandenbroek. Meron pong mga nanalo na mga ordinaryong fancier lamang na ang gamit ay Jansen Vandenbroek. Napansin ko po yon na consistent 3 o 4, at least nasa top 15 ay Jansen Vandenbroek. So dahil po doon, ako ay napaisip kung sino ang aking i-message o hahanapin para pagkunan ng mahusay na Jansen. Until nag-pop up o nag-prompt sa aking isip na, teka, di ba may kakilala kang isang Ronald Francisco? Ayan. Actually, you know, so
That was few weeks o at least 2 weeks before my birthday. So nag-message ako kay Sir Ronald at siguro after 2 or 3 days message back niya ako. At ayun na nga, to make the long story short, sabi niya sa akin, since 2015 pa na ikaw ay nag-request sa akin, pagbibigyan kita. Ayan. So Sir Ronald, shout out po sa inyo, sir. Thank you po. At ako ay inyong pinagbigyan. Salamat po sa napakagandang ibon. Hawak-hawak ko na ngayon. At ito po ay magiging foundation ko. Magiging parte ng aking sabi nga puzzle of great birds dito sa Aankan Loft o San Felipe Loft o Kabida Loft. So ito po magiging parte para po sa aking ultimate dream na maging first overall champion sa mga OLR sa bansang Pilipinas at kahit sa mga dayuhang bansa. Ayan, so ito po ang reason kung bakit ako may Jansen. At good news dahil bago ko bitiwan itong Jansen sa aking kamay at ibalik sa kanyang loft, hindi para ibigay sa inyo. Anak niya ang ibibigay ko sa inyo, yung unang anak. May paparating po ako na 2 Jansen Shally. 2 Jansen Shally na kanina lang po kami nakapag done deal final ni Sir Ronald Francisco. On the way na po here in La Union. Today po is Friday. Ano ngayon? 6, June 6. Holiday ngayon. Tonight, pipick upin ko po ang ibon sa akin pong suki na bus station mga around 12 dahil darating na po yung 2 another pieces of puzzle para sa akin pong pangarap na pagbuo ng matutulin at matitibay na linyada para sa mga OLR races ni Kuya. Ayan. So, ipapakita ko naman sa inyo yung magiging pares nito at ano ang linyada. Antayin nyo po, ipapakita ko. Okay. I'm back. Namumulbos na Namumulbos na. Ready na siya. Pero yung ating one loon, mag-aantay muna. Mag-aantay muna to kasi I'll make sure na healthy sila bago ko sila isalang. Okay, so ano na? Ano na kuya? Ano ang linyada ng iyong hawak na ibon? Ayan po. Crystal eyes ba tawag dyan? Ay wow. The eyes is talking. Ang size ng ibon ay size po ng mga nahawakan ko na ibon na nag-champion sa OLR. Medium size. Tip na naman po para sa mga newbie. Kung lalaro po kayo ng OLR, make sure po unang-una ang ibon ninyo ay nasa medium, small to medium size. Huwag kayong mag-e-entry ng malalaking ibon. Bentahe po ang maliliit na ibon pagdating sa OLR. Hindi ko alam, hindi ko may paliwanag, pero uniform po yung aking nakita. Hanapin natin ang kasagutan dyan. Pero uniform ang nakita kong sizes ng mga OLR winners na nahawakan ko. Karamihan sa kanila is small to medium. Ayan. Ang hawak-hawak ko po ay isang Vandenbroek. Ayan. Ang Vandenbroek po na to, kung iti-trace back, ay galing po sa linyada ni Maestro Manigo. Ayan. So, hindi man direct na nanggaling sa kanya, ang mga progenitors nito, ang mga magulang nito, ay very much related po sa mga kampiyon na ibon ni Sir Manigo. Ayan. So, sabi nga po kahit pagbanggain natin ang kampiyon to kampiyon, walang kasiguraduhan na mananalo yan. Pero, pag pinagbangga po natin ang kampiyon to kampiyon, ang mga may dugong kampiyon, anak ng kampiyon, kapatid ng kampiyon, at least po, meron tayong aasahan. Hindi man tayo mabubokya. Meron tayong aasahan. Kumbaga, medyo sabi ng aking idol na kapatid na Manuel Bautista, malapit sa katotohanan.
Yan. Yun yung aking hindi malilimutan na litanya ni Idol President Manuel Bautista. Malapit sa katotohanan. Yun po ang dapat natin nahanapin. So of course, hindi man ito rekta kay Manigo. Pero pinaghirapan ko pong i-research ang ibon din na ito at sinigurado ko na siya ay maaking mapapakinabangan. So, yun po. Pagpaparesin ko po sila ng nasa likuran o yung hinawakan ko kanina na ibon, yung ating pong Jansen. At yung magiging unang anak po nila, hindi ako ang makakatikim. Kayo ang makakatikim. Kayo ang susubuan ko, sabi ko nga. No? Hindi lang kayo titikim, but kakainin nyo pa. Yung dalawang anak po nito, yun po ang ipaparapol ko. At ipaparapol natin sa Facebook. So, ang goal ko po ay katapusan ng June o first week ng July ang pairing ng dalawa. Itong ibon na to at saka yung Jansen ni Sir Ronald Francisco. So, ano po ang mechanics? Ano ang mechanics ngayon, kuya? Para madali ang usap. Ang mechanics po natin ay etong video na to kailangan nyo pong i-share sa Facebook at i-screenshot po ninyo na i-share ninyo. Ayan. Bakit po natin ginagawa ito? Unang-una, para po malaman din ng ating mga kapatid na pwede silang magkaroon ng maayos na linyada mula kay Kuya Kabida. Ikalawa, tulad din po ng ibang vlogger, ako rin po, to be honest, ay naghahangad ng mga din yung aking follower. No po? At gusto ko na ma-hit yung at least 10,000 follower. So by the time po na ma-hit natin yung 10,000 follower ni Kabida sa Facebook, that's the time po na magpaparapol tayo. So, ganun po, ano, kung ma-hit natin by next week na tayo 10,000 follower na, then magpaparapol tayo kaagad. At least malalaman na natin kaagad kung sino-sino po ang mananalo ng dalawang maayos na ibong pangpundasyon mula kay Kuya Kabida. Ayan, so yun naman po, ano, another